Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon na nalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming kanyang mga alagad at ang napakaraming taong buwat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan baybayin dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masmang spirito at sinikap ng lahat ng tao ay mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Sino dito ang nakakumpleto ng 9 na araw ng Nodubina? Magsipalakpakan! Wow! Kayo po ay binabati ko dahil kayo po ay nagpursigi para pangrangalan ang ating patron dito sa inyong simbahan, si San Nicolas de Tolentino. Dawa sa araw-araw niyong pagsimba at pagsama sa paghahanda para sa kanyang kapistahan, marami kayong natutunan sa kanya. Isa sa mga bagay na dapat nating malaman para mula kay San Nicolas ay isa siyang tapat na alagad ni Jesus. At bilang isang tapat na alagad ni Jesus, siya ay nag-iimbita sa bawat isa sa atin na maging alagad din ni Jesus. Sa pagbasa, ang mga alagad, pinili ni Jesus. Ayon sa mga biblical scholar, kadalasan ang estudyante ang dapat pumili sa kanilang guro. Ang estudyante ang lalapit sa guro at hihilingin niya na piliin siya na maging disipulo nito. Pero ito si Jesus, siya mismo ang pumili sa 12. Ang pagpili sa mga tagasunod ni Jesus ay gawain niya at pinipili niya kahit na isang traidor. Pinipili niya kahit na isang Pedro na alam naman natin pagkatapos ng 3 tilaok ay nagkatya din Jesus. Pinipili din niya ang mahina, ang magkapatid na si Santiago at si Juan na nais nilang sanang paulanin ng apoy dahil ang mga tao ay hindi nakikinig kay Jesus. Kaya naman, nakikita natin ang pagpili ni Jesus. Hindi niya pinipili ang pinakapogi. Hindi niya pinipili ang pinakamaganda, pinakamatalino, o pinakamahusay o pinakabanal. Ang pinipili niya, yung mga minamahal niya. Kaya, bawat isa sa inyo, pinili din ni Jesus dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya naman, ang imbitasyon, kung tayo ay pinili ni Jesus, sana piliin din natin siya. Kagaya ni San Nicolas na inalay ang kanyang buhay para sa pagsisilbi kay Jesus. Nawa ang bawat isa sa atin, pipiliin, mamuhay bilang isang alagad. Pipiliin si Jesus sa araw-araw. Ayan ang hamon at imbitasyon sa atin ng 9 na araw. Father, ang hirap. Naalala ko yung gospel nung nakaraang linggo. Sabi, take up your cross and follow me. Father, ang hirap. Sabi ni Jesus, dapat
Iiwan mo yung magulang mo, ang lahat ng ari-arian mo. Opo, hindi po madali ang maging tagasunod ni Jesus. Pero tinan natin ang kanyang halimbawa at sundin natin ito. Una, para magampanan natin ang ating misyon na pagpiliin si Jesus bilang kanyang disipulo, magdasal tayo. Si Jesus, ang kanyang kauna-unahang ginawa sa mabuting balita ngayon, nanalangin siya. Magdamag. Ang simula ng ating misyon ay dapat magsimula sa panalangin. Inaamin natin, mahina ako. Kailangan ko ng tulong mo, O Diyos. Ako ay nagnanais na tumugon sa iyo, ngunit kinakailangan ko ang aruga mo at ang pagsama mo sa akin. Sa pagpapanalangin, naalala natin, hindi tayo nag-iisa sa misyon na ito. Kasama natin ang Diyos. Ikalawa, ginawa ni Jesus, bago siya magsimulang magmisyon, yung mga alagad, tinawag niya. Hindi siya magmimisyon mag-isa. Nagtawag siya ng kasama. Ganyan din sa buhay disipulo. Hindi natin kayang mag-isa. Kinakailangan meron ding kasama para gumabay, magtama, at isa sa atin bilang isang disipulo. Tignan niyo ang katabi niyo. Ayan. Siya ang iyong kasama. Siya ang tutulong sa iyo. At siya din ang dapat mong tulungan. Kung ikaw ay may pamilya, sama-sama kayong maging disipulo. Kung ikaw ay may barkada, mga kaibigan, sama-sama dapat kayong maging disipulo. At tayo bilang magkakaparokya, sama-sama tayo maging disipulo. Hindi sama-sama sa chismisa, no? Kundi sama-sama sa pagsunod kay Jesus. Okay? Magdasal, kasama mo ang Diyos. Maging disipulo, kasama mo ang mga katabi mo. At isama mo din sila. Panghuling imbitasyon ng pagiging disipulo, si Jesus, nilapitan ng mga tao para magpahimling ng kagalingan. Ikaw din bilang isang alagad niya, inimbitahan na magpagaling din ng mga sugat sa puso ng kapwa. Magpatawad ka. At kung hindi mo kaya magpagaling ng sugat ng iba, huwag ka na sana magdagdag sa sugat pa ng iba. Ang mga tao lumapit kay Jesus upang makadinig ng mabuting balita sa Kanya. Nawa, about isa sa atin, magwika ng katotohanan ng Panginoong Diyos. Magwika ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. At kung hindi mo man magawa ang magwika ng salita ng Diyos, nawa, huwag na magwika ng mga fake news na lang. O kaya mga chismis. Bawas-bawasan yung mga ganoon. At sa halip, magwika na lang ng katotohanan ni Jesus. At panghuli, ang mga tao lumapit kay Jesus para tanggalin ang demonyo sa kanilang buhay. Kung tayo hindi man makapagtanggal ng demonyo, wag na lang sana tayong mag-imbita ng demonyo. No? At wag din maging demonyo. No? Sa ganon, sa maliit nating paraan, makakilos tayo bilang mga alagad din ni Jesus. Kaya natin maging disipulo ni Jesus, kagaya ni San Nicolas, kung tayo ay magdadasal at sama-samang susunod sa Kanya.